Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Anak ni Tulpo, gumastos po, nagbayad ng 6.7 bill. Ah, ito po ay sa isang kasiyahan dito po sa Las Vegas. Grabe, isang gabi lang po yan, 6.7 million. Ganyan po kagrabe tong mga tao na 'to, 'no? Ito po, kasama rin po 'to sa tinatawag nating nepo babies. Kaya lang ang problema, hindi lang po siya simpleng nepo babies, talagang, siya po ay isa ng congressman ngayon, 'no? Congressman Ralph Ralph Recto, Ralph Tulfo. Grabe kayo. VP Sara, medyo sinuwerte po. OVP, ngayon lang po hindi natatandaan ko tuwing OVP budget deliberation. Grabe ang banatan dyan, no? Wala po ang mga kontrabulate ngayon, hindi dumalo sa OVP budget hearing, kaya pasado agad. Pasado agad ang budget ng OVP. Wala pa pong isang oras. Talagang presentation lang po ang nagawa ni VP Sara, naipasa na po. Pero may bad news rin po si VP Sara tungkol po sa kaganapan sa kanyang tatay. Pag-uusapan din po natin, ito po si Ralph na naman. Si Clavio, Arnold Clavio, pumalag po sa sinabi niya na fake news daw. Yan po ang pag-uusapan natin, Clavio, natutuklasan ka na ngayon. Dati ako lang ang nakakaamoy sa iyo na ikaw ay medyo matatawag nating alam mo na. Ngayon, marami na nakakaalam. Yan yung sinasabi natin. No? Mamaya babasahin natin. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin yan, no? Unahin na po natin to. Ito pong kay BP Sara, no? Congratulations po sa ating Vice President. Yung malinaw na presentasyon ng kanyang budget. Alam po natin tumaas lang na 1% yung budget na hinihingi niya kasi yan lang po yung inapprove. Pero tignan po natin, very willing daw po na magbigay ng budget si Senator Bongo at saka si Senator Estrada. Tignan po natin kung yan po ay mapagbibigyan yung budget na idadagdag nila. Okay. So, kaya po mabilis lamang dahil wala pong mga kontrabulate. Wala po si Raysa Ontiveros, si Kiko Pangilinan at saka to si Bam Aquino. Yung mga peste po ng mga senador ay hindi na po nagtanong. Siguro na-realize po nila na malapit na po yung 2028. Alam din po nila na hindi po nila basta-basta na yung mag-eepal sila at magagalit ang taong bayan. Lalo na po ngayon, no? Nakita nyo naman po kung ano po ang ginagawa sa ating budget. Lantad na po kung sino mga magnanakaw, no? Sa ating gobyerno. Hindi na po uubra yang mga pakana ng mga Dilawan, Kakamping at nitong mga Makabayan Black, pati nitong mga loyalista na ibaling pa rin po sa mga Duterte, no? Hindi na po nila maiulit-ulit yung mga lintik na confidential fund na yan na nagkakahalaga ng 125 samantalang isang delivery lang po, no? Isang delivery lang po dito kay Martin Romualdez. Ayon po kay Dugutesa ay nagkakahalaga na po ng mahigit 1.6 billion pesos. Isang delivery lang. Pakinggan po ninyo, isang delivery lang. Ganyan ka magnanakaw yung mga hinayupa kayo. Duterte kayo ng Duterte, isang delivery lang. Billion-billion. Tapos ibabaling nyo lahat sa mga Duterte. Lantad na ng mga taong bayan, wala nang maniniwala sa inyo.
Bilyon-bilyon ng mga pinag-uusapang pera tapos kayo Duterte pa rin. Mga walang ano kayo. Lahat ng kumakampi diyan sa hindi mapangalanan na ngayon pinangalanan ni Gutesa na nagngangalang Marvin. Tayo pangalanan ba? Sila nga ayaw pangalanan na nagngangalang hawig sa Marvin. Kala ko nag-e-expect ako na magtatatanong na naman kayo sa mga kumusta naman si Mary Grace Piatos? Kumusta naman si putang? Mary Grace Piatos pa kayo ng Mary Grace Piatos? Paluin mo putang. Mary Grace Piatos pa rin kayo? Wala nang papatol dyan sa Mary Grace Piatos nyo dahil pag samasamahin nyo man yung budget ni BP Sara, buong budget na, hindi lang yung sinasabi nyo, kasama pang pasweldo, kasama sa mga libreng sakay, kasama yung mga gatas ni Day, business ka Day, lahat po ng libreng sakay na yan, mga tulong sa pinansyal ng mga hospitalization, wala pa po yan. Buong taon ng Office of the Vice President, isang delivery lang. Doble. Kung hindi pa rin kayo nagagalit sa dinideliveran, may sapaw na po utak nyo. Pero nyo, buong taon ng budget, 900 million lang. Magkano yung diniliver ng isang deliver lang? Tapos magagalit pa rin kayo doon sa mga nagtatrabahong maliit ang budget. Mga walang katuturan yung mga galit. Akala nyo naman, ngayon, pinangalanan na kung sino yung dinideliveran. Mabuti yan, ma-expose na yan. Yung hindi mapangalanan. Ako papangalanan ko na, si Marvin. Tama na yung mga kalokohan nyo. Lahat ngayon na mag-uungkat. Ito po ito ang tahasan natin sasabihin. 1.6 billion. Ilan ba yun? Mahina ako sa quotation 35. 35 na tigpo 48 million. Isang deliver po. 35 times 48 million. Yan po ang diniliver. No? Tapos lahat po, kaya po lahat ngayon na magsasalita tungkol sa confidential fund, alam nyo na po yan, bayaran yan. Lahat ng media, lahat ng vlogger na magsasalita tungkol sa confidential fund ni BP Sara na nagkakahalaga ng 125 million lang. Pero dehin bokiki sa dinideliver, sa ayaw mapangalanan. Papangalanan ko na, Marvin, ikaw ba? Marvin, ikaw ba? Hinihintay ko lumabas si si Laontiveros tsaka sila Keiko at Bam Takot din kayo, no? Takot din kayo magalit yung mga tao sa inyo. Punta po tayo rito. Congratulations, OBP. Alam namin, maliit lang yung budget nyo. Pero marami kayo natutulungan. Wala pa po yan sa kalingkingan ng isang delivery kay Marvin. Diyos ko, hindi pa po tayo hindi nga natin alam ang gaano kabigat yung 1,000,000 1,000 dahil hindi pa ako nakakahawak niyan Ngayon, ano pa rin kayo? Doon pa rin tayo sa pa rin, balik pa rin tayo kay Piatos pa rin. Utot nyo. Natuklasan na ngayon, wala naman pala kayong nikatiting na ebidensya laban kay BP Sara. Wala kayo nikatiting. Pero eto, nariyan na, nagsasabi na si Gutesa. Speaking of Gutesa, alam nyo po, pinanatan po natin ng ilang araw, no? Yan tungkol dyan sa peking notaryo.
Pinalalantad nga natin yung abogado. Di imbitahin nyo sa Senado. O ngayon po, nagbago na po ng ihip ng hangin. Iba na po sinasabi ni Ping Lacson. Ayan po, sabi ni Ping Lacson ngayon, fake notary claim just a side issue. Lacson zeroes in on Gutesa's kickback claim. Alam po ninyo, totoo naman, wala pong silbiyang fake notary issue. Ang mapapahiya lang po dyan si Lacson dahil baka nakakalimutan niya, siya yung chairman. Siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po si Marcoleta. O, bakit ka makikitira dyan? Di po ba? Ngayon, alam na po natin, wala pong silbi yan. Ang nagpapakalat lang po niyan, yung mga bayarang media. Opo, mga bayaran ang nagpapakalat na may issue dyan. Wala naman pong issue eh. O, ano na po, bumaliktad na si Lacson. O, eto po ang sinabi ni Lacson. Lacson, who chairs the committee, said the focus should remain on the substance of witness Orly Gutesa's affidavit. O, yung sustansya po ng yung focus po nila bilang committee chairman, dapat ang focus daw nila yung Orly Gutesa's affidavit, yung substance. What should be considered is the substance of the affidavit that unless refuted and if corroborated may be treated as sufficient evidence against those implicated by Gutesa. Ano yung sinasabi ni Lacson ngayon? Matapos silang mapahiya dito sa sinasabi lang notary, peking notary. O para po sa mga hindi nakapanood ng mga dalawang video natin na binanatan natin yung peking notary. Wala pong silbi yan. Ang ibig sabihin po ng notary public, pinupubliko mo lang na meron kang sinumpaang salaysay. Oh. Ngayon, kung sinasabi nilang peke yan, ano naman pakialam namin kung peke yan? Di i-disregard nyo yung notary public. Ibig sabihin niya, may namemeke doon sa abogado na si Pechi. O idemanda mo yung namemeke ng rotary mo. Sabi nga namin anong motibo, bakit mo pepekein? Ang pinipeke po, yung testimonya, hindi po yung notaryo. Ang tanga naman ng mamemeke. Pati notaryo, pantatak. Alam niyo po yung pantatak? Papagawa ka pa sa rekto para pekein mo yung pantatak. Sa tingin nyo, pineke pa ni Gutesa yun? O hindi kasi nag-iisip yung yung mga media kasi natin, hindi na nag-iisip. Eto kasi umiiral sa inyo. Kaya atake agad, di ba? Peking notaryo, lahat po pwede ka magpanotaryo kahit sa ang abogado. Bakit mo pepekein yung notaryo? Magsasalita ka lang naman dyan, ganto po, o ganto. Isasalay-salay mo lang, tapos tatatakan lang. Bit mo pepekein pati yung tatak? Bobo nyo kasi. Hindi pala bobo yung mga yan. Bayaran kasi kayong mga media kayo na nagbabalita niyan. Papagawa ka pa ng dry seal? Papagawa ka pa ng mga kung ano-ano para pekein mo lang? Utot nyo. hindi naman nagmamatter yan eh. Nanumpa. O kita nyo, ano sabi ni Lacson? O para Teka lang pala, kanina naghanap ako ng balita. Alam nyo po ba? Wala na po nagbabalita ng peking notaryo. O napahiya po sila dahil ang mga abogado po alam yan na walang pakialam. Peke man yan o hindi yung notaryo, ang importante yung nanumpa ka sa Senado. Ang importante yung sinabi mo ron na naka-under oath ka. Hindi lahat ng nasa Senado notaryo. Ang importante, lahat ng testigo ron nanunumpa. Yung pinanumpaan nila, ipinagpapalagay na tama yun. Unless na mayroong magsabi. O sige, ito ang sinabi ni Lacson ulit. Unless refuted. Kung mayroong kukontra, kung mayroong magsasabi na hindi totoo yan, yung sinasabi ni Gutesa. Or may magko-corroborate. Kung may nag-corroborate, ibig sabihin meron pang kasama siya na nagsabi na totoo. Totoo yung sinasabi ni Gutesa, magkasama kami nun.
kami yung bumuhat ng isang 48 kilos na maleta. Oh, ito po ay ituturing na totoo. Ha? As far as the Senate Blue Ribbon Committee is concerned, makinig kayo sa mga naniniwala sa mga bayarang media. As far as the Senate Blue Ribbon Committee is concerned, Gutesa made these statements under oath. So it is fine with us. So ano sabi ng chairman? As long as far as the Blue Ribbon Committee pala, nanumpa si Gutesa, wala na silang pakialam dun. Kung saan man siya kung ano man yung peking notaryo. Under oath ba yung statement niya sa amin sa Blue Ribbon? Under oath. O anong pakialam pa nila sa... Kaya nga yan po, sa kawalan po ng maibabato kay Gutesa, doon na lang po sila na, peke yung notaryo. Peke pala, di ipatawag nyo sa Senado yung abogado at sinabing, siya ngayon na magpapatunay na pineke ni Gutesa yung kanyang notaryo. Una niyang sasagutin, bakit napunta yung pantatak mo, yung dry seal mo, dun kay Gutesa? Para niya mapeke. Nagpagawa pa, ang mura lang po ng notaryo. Mas mahal pa po paggawa ng dry seal kaysa magpanotaryo ka. Tama. Tanungin nyo pa si Alcantara. Nasilip ni Alcantara habang nagbabasa, di ba? Sumisilip si Alcantara. May testigo kami na yung binabasa ni Gutesa, yun din yung Okay, punta na po tayo rito. Tapos na po tayo riyan sa... Dito na tayo kay Tulfo. Alam nyo, itong anak ni Tulfo na to, ito rin yung 2 beses na tumulay eh. Spoiled ka kasi. Spoiled yan eh. Yan. Mahirap talaga paglaki sa pera. Lumalaki spoiled. Ito literal na lumaki. Ang laki. In fairness po, nangatwiran po at hindi niya po itinanggi. Ito po ang katwiran ni Tulfo. Yan pong anak. Ganito po silang mga twiran. Akala nila bobo mga Pilipino eh. Kaya mga twiran sila ganito. Pa yun. Dito na nga ako hanap. Ito po ang katwiran ng anak ni Tulfo. Tignan nyo po ito. Ralph Tulfo on 6.7 million bill that he paid for with his credit card at a Las Vegas club in 2023. Las Vegas Club. Okay, sa panahong mahigpit na pagbabantay ng publiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong ilinawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. Ayan. Wala naman palang ginamit na pera ng taong bayan eh. Anong inaangal mo ba dong? Taga-gobyerno po ako eh. Bawal po sa government employee kahit na ano pa po kayo na magpakita ng anong tawag dyan? Karangyaan. Hindi karangyaan yung nga. Bawal po yun. Kahit po bilyonaryo kayo, kung ikaw ay public employee, hindi ka pwedeng makisama sa mga bilyonaryo na private citizen. Ang mga private citizen po, wala pong problema. Magpakita sila ng lasyaw, alwan sa buhay. Pakita po nila marangyang pamumuhay. Pero bilang government official, lalo ka na, congressman ka, maraming mahihirap na kababayan doon sa distrito mo. Hindi sa distrito, hindi ko alam kung anong congressman to eh. Kung Axis ba to o may distrito.
Kalabisan yun. Lavish lifestyle. Bawal po magpakita. Kung sa tingin mo, yung isang gabi na 6.7 million, alam mo ba yung 6.7 million? Diyos ko, ilang bahay na po yan. Ilang bahay na ng mahihirap yan. Ako yung bahay ko, inutang ko sa Pag-ibig, 303,000 eh. Binayaran ko ng 25 years. Imaginein mo, 25 years kung kinakailangan bunuin. Yung 25 years na yun, talagang nagkautang-utang pa ako nun dahil minsan hindi ka nakakabayad. Tapos ikaw isang araw, isang gabi ng pagpapakasaya, 6.7 million. Nag-ambagan naman daw sila. Credit card niya lang ginamit pero nag-ambagan. Kahit na anong katwiran mo. Panay kakatwiran eh. Tumaan ka rin sa bus lane ng EDSA, nangatwiran ka rin eh. Porke tulpo kayo, mahilig na kayo mga twiran. Kaya nyo mga twiran dahil mga tulfo kayo. Bendalo ba yan? Yan ba yung bendalo? Erwin, yan ba yung bendalo? Bawal po magpakita ng karangyaan. Labis na karangyaan. Habang naghihirap yung mamamayang Pilipino, kung ikaw ay isang tao sa gobyerno. Kaya nga pinagbabawal din yung magsugal eh. Nakakarindi kayo. Sa kabila ng mga naghanap kami ng mga pera, kayong mga congressman. Ganun na lang kayo kung ano. Hindi to ano. Congressman to ng Quezon City, hindi to distrito lang. O, eto po, ipapakita ko lang sa iyo. Eto, sa distrito, sa Quezon City, 6 na distrito, pinakamalaki yung flood control project mo. Pinakamalaki yung flood control budget mo. 1.3 billion. O, tulpo. Sagutin nyo to. Kaya pa... Nagtataka ako kay Risa Ontiveros. Kaya pala Quezon City ng Quezon City. Ang gusto palang banata nito yung anak ni Rapi Tulfo na may budget sa flood control na 1.1 1.137 billion. Ang laki naman ng budget mo. Ang malupit nito, kulay green. Ibig sabihin, not flood prone. Hindi binabaha gaano yung District 2 na Congressman si Ralph Tulfo. Hindi ganong bumabaha pero siya po ang may pinakamalaking pagbaha. In fairness po kay District 1 Congressman Arjo Atayde na binabanatan po ng binabanatan 319 million lang po. Pero siya po ang most flood prone. Binabanatan na natin yung asawa ni Maine Mendoza. Flood prone pero ang kanyang lugar ay flood prone. Pero siya yung pinakamaliit na budget. Mas malaki yung budget ni Ralph Tulfo na wala naman pong ganong baha. Ang galing, no? Tapos sabihin mo ngayon na nag-ambaga naman kayo na ito namang trip ninyo sa Las Vegas ay private. Hindi nyo po maihiwalay. Ito po paulit-ulit ako rito, hindi nyo pwedeng maihiwalay yung pagiging congressman nyo. Pag wala kayo sa kongreso, sasabihin nyo na parang hindi na kayo congressman. Hindi po totoo yan. Kahit saan kayo magpunta, congressman pa rin kayo. Yun na nga. Ito na lang gawin natin halimbawa. Yung pare, pag nagtanggal ba ng abito yan, pwede nang tumambay sa kanto kasi hindi na siya nakaabito, hindi naman siya nagmimisa. Ganyan din dapat yung attitude nyo. Nadadalawahan mo na kami. Ang taas-taas pala ng budget mo. Ano sabi ni Bryce Hernandez? Ano sabi ni Bryce Hernandez? Lahat ng proponents binibigyan. Meron bang hindi binibigyan? Lahat po binibigyan.
Meron bang hindi binibigyan na proponent? Lahat po binibigyan. Ulitin ko, lahat binibigyan. Kaya pala kaya 6.7 million isang gabi lang. Pakaswerte, no? Ako 303 lang yung 303,000 lang po yung ano ko eh. Yung aking lupa't bahay. Malaki na po yun kumpara sa iba kasi 80 square meters yun eh. Hindi, no? Ganun lang po kami, oh. Babayaran namin yun 25 years. Ang bayad kasi hindi namin kaya yun. Ikaw, ilang bahay yan ng mahihirap na tao ng gobyerno? Tapos mangangatwiran ka na private naman yan. Mangangatwiran kayo na panay kayong mambabatas, hindi nyo alam ang batas eh. Patas po yan, bawal kayong maging marangya sa harap ng mga tao. Maging marangya kayo, kayo-kayo lang, doon lang kayo sa bahay siguro. Galit na galit kayo kay Atayde. Pang-anim pala sa budget si Atayde at hindi ko, wala akong pakialam dyan kay Atayde. Usigin nyo lahat. Pero kung gaano kayo kagalit kay Atayde, mas magalit kayo din po siya. Wala pa sa kalahati. 1/3 lang ng budget ni Atayde. Flood prone yung lugar ni Atayde. Ito hindi ganong binabaha. Kulay green eh. Ayan no. Sabi oh. Oh. Yung kulay green hindi ganong binabaha. Dagdag ko lang pala, may nakalimutan ako sabi ni Lacson, hindi na nila papatulan yung fake notary kasi malilihis kami ng malilihis if the committee were to focus on the notarization issue. Correct. Wala naman kasing katuturan dyan. Ang importante, nagsasabi ba ng totoo si Gutesa? Wala pong kinalaman niyang ano na yan. Speaking ng pagsasabi ng totoo, ito po, nagsalita na po ang pinakabanal sa lahat po ng media. Na-expose ka na, Clavio. Dati ako lang nag-ano sa'yo dahil galit ako dahil sa ginawa mo kay Sara B. Sara Balabagan. Ngayon, expose ka na. Sa pagtatanggol mo kay Martin. Fake news daw. Ayon kay Clavio. Ito po ang pinahayag ni Clavio sa kanyang Instagram. Sabi ni Clavio, tinawag ni ito, fake news. Ito muna yung sinabi niya. Para yung kami PH na sinabi ni Arnold Clavio na fake news, ito yung sinabi. Dapat pala inano ko to. Dapat pala nilagay ko dito para makita nyo rin. Tinawag ni Arnold Clavio na hocus-pocus ang pagkakadawit ni Martin Romualdez at Saldico sa issue ng anomalya sa flood control. Yan po ang sinabi ng kami PH. Mali po ba yun? Fake news daw to, sabi ni Arnold Clavio. Ito po ang sabi ni Arnold Clavio. Fake news. Kaya papakita ko lang sa inyo. Para makita po ninyo ang difference. Wag na, mawawalan pa tayo ng ano eh. Mawawala pa tayo. Ay, hindi. Kita. Saglit lang Para nagpapaka-high-tech ako pero low-tech pa rin eh. Ayan. Ito raw po yung tinawag ni
ba nakikita? Yan. Kita nyo? Hindi. O, tinawag ni Arnold Clavio na hokus-pokus ang pagkakadawit ni na Martin Romualdez at Saldico sa issue ng anomalya sa flood control. Ano po ang sabi ni Arnold Clavio dyan? Ito po ang sinabi ni Arnold Clavio sa kanyang Instagram. Ayan. Ako si Igan. Mag-ingat sa mga tao na panatiko at grupo na ang trabaho ay baluktutin ang sinasabi na ang layunin ay para magalit ang tao, sirain ang kredibilidad at umayon sa agenda nila. Sila, eto, pinagbintangan niya na, sila Dante Marcoleta at dating Secretary Mike Defensor at hindi ako ang nag-hocus-pocus sa testimonya ni Sergeant Orly Gutesa para idiin sina dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. So pinagbibintangan ni Arnold Clavio, direkta na, kahapon hindi niya pinangalanan si Marcoleta eh. Pinagbibintangan niya si Marcoleta at saka si Defensor na sila'y nag-hocus-pocus para idiin si dating House Speaker. Kaya fake news daw to. Umaayon naman sa yung kami PH eh. Tinawag ni Arnold Clavio na hocus-pocus ang pagkakadawit ni Martin Romualdez at Saldico. Ayan yung sinabi mo eh. Bakit ko nasabi yan? Ito po sinabi niya. Sa Japanese restaurant, ito yung sinabi niya kahapon. Sa Japanese restaurant, patalaga kayo nagtagpo at nagpulong. Nagmukha tuloy kayong mga makapili. Ito tignan niyo na nag-hocus-pocus ng kwento at direktang idamay na si dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico sa katiwalian ng flood control project. Ano po ang mali doon sa PH? Ano po ang mali sa sinasabi ng kami PH? Hindi ba niya sinabi na nag-hocus-pocus? Hocus-pocus lang yung pagdadamay o pagdamay kay Martin at kay Congressman Saldico? Hindi ko lang alam kung mahina lang pang-intindi ni Clavio. Pakinggan nyo uli yan, sinabi ng kami PH. Tinawag ni Arnold Clavio na hocus-pocus ang pagkakadawit ni na Martin Romualdez at Saldico sa issue ng anomalya sa flood control. Yan yung sinabi ng kami PH. Tignan natin kung hindi niya sinabi yan. Ito yung sinabi niya sa kanya Instagram. Nagmukha tuloy kayong mga makapili na nag-hocus-pocus ng kwento at direktang idamay si dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico sa katiwalian. Hindi ba pareho yung sinabi mo tsaka yung sinabi ng kami PH? Yung esensya ng sinabi mo hinocus-pocus lang. Tama naman yung kami PH eh. Hocus-pocus lang, sabi mo, yung kanilang ginawa na pagdadawit. Tapos, paano naging fake news yun? Ikaw nga nagsabi nun. Gusto niya siguro, saktong-sakto, Clavio. Siguro naman, marunong ka mag-isip. Pag saktong-sakto, lalagyan ng quotation. Iko-quote ka. Hindi ka naman kinote eh. Kinuha lang yung esensya nung sinasabi mo. Ang gusto mong palabasin, hinocus-pocus lang. Hinocus-pocus lang yung pagdadawit kay Martin at saka kay Saldico. Ikaw nga ang nagpangalan, hindi nga pinangalanan ng ano eh. Ngayon, anong sinasabi mo? Ang nag-hocus-pocus si Marcoleta at saka si Defensor. Yari ka ngayon. Dati ako lang nakakapuna na ikaw ay dati ako lang ang nakakapuna na medyo kakaiba yung mga sinasabi mo. Laging pabor kay Martin. Ito po ang mga sinasabi ng netizen sa kanya. Payola. Yan na ang sinasabi nilang mga bayarang newscaster. May payola yan siguro, Arn. Ano yung si Saldi lang? What? Sara Balabagan? Birds of the same feather help
each other. Kita mo na, Clavio? Dati ako lang nakakahalata. Ngayon, nahahalata na ng iba. Madali. Ayan yung sinasabi. Akala nyo hindi kayo mahalata. Paano hindi ka mahalata? Ha? Si Marcoleta, walang issue ng pagnanakaw. Si Martin, tinuturo na dinilibera ng bilyon-bilyon ni Gutesa. Sino pinili mong banatan? Si Marcoleta. Pero yung dinidelibera ng bilyon-bilyon, hindi mo binabanatan. Sinasabi mo kagad na hinokus-pokus lang ni Marcoleta at ni Defensor si Martin Romualdez. Pinagtanggol mo agad. Bakit mo alam na walang kinalaman si Martin? Pwede ka naman magduda eh. Diba? Pero outright, kalalabas pa lang, pinagtanggol mo kagad si Martin, tapos binanatan mo kagad si Gutesa, si Marcoleta, at si Defensor, nang wala ka namang ino-offer na nagpapatunay na mali yung ginawa nila kay Martin, paano kang hindi mahahalata ng tao? 'Di ba? Bakit hindi ka man lang naghintay ng may iba pang lalabas para sabihin na mali si Gutesa o magpasinungalingan si Gutesa? Bakit kinampihan mo kagad si Martin? Ako na sasagot. Bakit kinampihan mo kagad si Martin? Kung hindi mo kakampihan yan, para saan pa ang lahat? Ganun talaga, Clavio. Di ba? Kaya mo pinagtatanggol si Martin, wag na ako magsabi. Mga audience na lang magsabi. Ang simple lang naman yan eh. Clavio. Yan, binasa ko sa yung mga sinasabi. Nasa payola ka ba? Sabi nila yan. Ayan, no? TI mo. Ano ba yung TI? Minura ka pa. TI mo. Ngayon, marami nang galit sa'yo, Clavio. Tapos na yung pagtatago mo sa bait-baitan. Wala nang maniniwala sa'yo ngayon. Ngayon, dahil marami nagalit, hindi ka sanay. Hindi ka na sumansanay na may nagagalit sa'yo, di ba? Kaya sinabi mo na lang, nilahat mo, fake news tong sinabi na to ng Kami PH. Dinimanda mo yung Kami PH. Paano magiging fake news yan? Yan yung sinabi mo mismo. Ulitin ko yung sinabi mo ha. Nagmukha tuloy kayong mga makapili na naghokus-pokus ng kwento at direktang dinamay si dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Kanino galing yung hokus-pokus? Sa'yo. Sino yung hinokus-pokus? Si Martin. Basahin ko uli yung Kami page. Tinawag ni Arnold Clavio na hokus-pokus ang pagkakadawit ni na Martin Romualdez at Saldico sa issue ng anomalya sa flood control. Ano ang fake news dyan? Sa'yo galing yan. Ngayon, nakita mo siguro na ang dami na nagmumura sa'yo. Minumura ka na dahil sa pagtatanggol mo kay Martin. Sasabihin mo lang, fake news yan, hindi ko sinabi yan. Sinabi mo yan. Pinagtanggol mo si Martin. Takot ka pala eh. Pagtatanggol mo si Martin, tapos pagka nahuli ka na pinagtatanggol mo si Martin, sasabihin mo fake news. Hindi fake news yan. Kahit sinong abogado ang sabihan mo, hindi nag-fake news yung Kami PH. Pati yung salita mong hokus-pokus, sinabi nila yun eh. Ngayon, expose ka na. Hindi na pwede yung papapit-papit mo na parang ang bait-bait mo. Expose ka na, Clavio. Kung hindi ka na expose nung ikaw ay ng balahura ng isang minor de edad, way back, ngayon na-expose ka dahil sa pagtatanggol mo sa taong inaakusahan na isa sa mastermind. Diba? Na nagngangalang, hindi mapangalanan, na nagngangalang Marvin.